Hindi ko inakala na masususpend ang mga klase sa schools dahil sa isang kaganapan na hindi naman nangyayari dati. May mga estudyanteng hinihimatay, nagkakasakit, at ang mas malala, may mga taong binabawian ng buhay. Story time. Masabi sa balita, nasa danger zone na daw ang ilang lugar sa Metro Manila. Pero nung mga nakaraang taon, madaming bayan sa Pilipinas ang nagkaganito at halos araw-araw sinususpindi ang klase. Ang sabi, ngayon pa lang daw nagsisimulang tumindi ang ganitong kaganapan at mas lalala pa sa mga susunod na linggo. Ano nga ba yung nangyayari? Ako nga pala si Buji at mahilig ako mag-story time. Kung hindi niyo pa ako pina-follow follow niyo na ako. Heatwave ang sinasabi kong dahilan ng mga suspension ng classes. At ngayon, para maiwasan yung mga unfortunate situations at emergencies sa mga estudyante, piniling isuspend ng ilang klase sa Pilipinas kahit na 33 degrees Celsius lang ang expected na temperature. Ito ay isa sa mga resulta ng climate change. Dati naman, hindi naging dahilan ng init para maging health hazard para sa mga estudyante. Kung palaging walang pasok, paano matututo ang mga bata? Importante talaga na tulungan nating mag-slow down ang climate change. Isa sa mga pwede natin gawin ay encourage natin ang pamilya natin na gumamit ng renewable energy. May mga balitang may mga estudyanteng nahihilo sa gitna ng klase at nahihimatay. At dahil lumalala ang climate change, mas tumitindi ang init at mas dumadalas din. Kaya kung ikukumpara nyo dati, hindi naman ganito kalala yung sitwasyon. Kayo ba? Sobrang init din ba sa lugar nyo ngayon?